Asan na ba si Renz? Gutom na ako. Oras na. Saan ba tayo? Halip po kayo, Nay. Tuloy po kayo dito sa bahay namin. Saan ba tayo? Upo po muna kayo. Hoy! Renz, ganito na lang ba araw-araw? Ganitong oras ka umuwi, alam mong dapat mo akong paghainan ng pagkain, di ba? Eden, nangalakal ako, di ba? Hindi ko pa kasi nabebenta tong mga pangangalakal, kaya wala din akong dalang pera ngayon eh. Sa taas ng oras mo sa labas, hindi mo inabenta? Ako sino naman tumatandang to? Nakita ko kasi siya sa daan. Hindi niya alam kung paano daw umuwi sa kanila eh. Tsaka, Alam mo? Alam mo pa paano umuwi sa amin? Hoy, huwag mo ko tinatanong, hindi nga kita kilala. Eden, mukha kasi siyang may sakit. Alam mo yung makakalimutin? Alzheimer ba yun? Renz naman, hindi ka ba nag-iisip? Bakit mo ba yun inuwi dito? Uy, wala ka ng kwarto dito. Ako rin sa. Naku, paalisin mo to. Hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo. Baka sindikato to. Tapos baka tayo nang mapagbintangan ng mga kamag-anak yan. Sabihin, parang kinidnap yan. Makulong pa tayo. Eh, hindi naman yun yung intention natin eh. Intention natin gusto ko lang siyang tulungan. Kasi matanda na to eh. Baka pwede nating hanapan ng paraan kung paano siya maiuwi sa kanila. Eh ngayon, hindi natin alam kung saan yung bahay niya eh. So ngayon, pati ako madadamay dito. Bibigyan mo pa ako ng problema? Ha? Papagurin mo pa ako para mahanap sinong kamag-anak niyan? Correns, hindi ka talaga nag-iisip eh. Saan mo ba nilagay yung utak mo? Sa talampakan? Eden, hindi ka ba naaawa sa matanda? Eh paano kung may mangyari sa kanyang masama sa daan? Wala akong pakialam. Ang taray. Kasama mo to? May matanda ka ha? Bibig mo ha? Ayusin mo. Eh, sabi nga din nito, hindi pa rin daw siya kumakain eh. Eh, wala Di ba akong pakialam. May tira pa naman tayong ulam doon. Renz, hindi na nga sapat yung kinikita mo araw-araw. Magdadagitan ka pa dito ng palamunin. Ako tong gutom na dapat ako yung pinapakain mo una, hindi yan. Sino ba yan? Hindi naman natin yung kamag-anak. Pansamantala lang naman, Eden, habang hindi pa natin nahahanap yung pamilya ng taong to. Hanggang kailan? Renz, ako mo iniinit yung ulo ko ha. Hindi pa ako kumakain. Eh di ibebenta ko na lang muna tong mga kalakal para meron tayong pang-ulam bukas. Ikaw naman ang bahala sa kanya. Ako pa talaga? Ano ba? Gagawin ko pa yung obligasyon ngayon? Ako, Renz, sinasabi ko sa'yo, pinakasalman mo ko para ako yung alagaan mo. Eden, pakiusap ko lang naman na pansamantala lang siya dito. Nay, dito na lang po muna kayo sa bahay hanggat hindi nyo pa po alam kung paano umuwi sa inyo ha. Tutulungan din namin po kayo kung paano talaga makarating sa pamilya nyo. Alam mong bahay namin? Hindi po eh. Pero gagawa po tayo ng paraan para maiuwi po namin kayo. Bandayan mo siya ha. Hoy, ikaw matanda ka? Ha? Umuwi ka sa inyo? Di ba yung tingin mo, ha? Eh, ito sisira yung bahay mo. Di ba obvious? Ano ba nagtatawanan mo pa itong tirahan namin? Kasi may butas yung bubong. Yung bibig mo talaga, ha? Ayusin mo. Ano? Nilalait mo itong pamamahay namin? Ikaw na nga itong kinukup ng asawa ko kahit hindi ka ano-ano? Tsaka ikaw, ha? Dito, sa bahay na to, dapat tumulong ka. Oo, marunong naman ako eh. Tignan mo oh, linisin natin oh. Ang kalat ng bahay mo. Ba? Ikaw maglinis niyan? Bakit ako? Hoy, for your information, pinakasalan ako ng asawa ko para alagaan ako. Hindi mag-alaga ng ibang tao, lalong-lalo na sa katulad mong matanda. Kaya nga ayoko mag-anak eh. Malulusyang ako. Tapos ngayon, mag-aalaga ako ng damulag, matanda. Ikaw, pumunta ka dun sa labas. Marami dong labahin, maglaba ka. Huwag ka magbuhay prinsesa dito. Ako lang ang prinsesa dito, ha? Labas na! Lumabas ka sabi. Labas! Tama ng ugali nito. Kakainis hanggang bahay namin. Yummy. Ano, masarap po ba? Okay lang po ba kayo? Nako, Nay. Huwag kayong mag-alala kasi pagtapos ko kumain, aalis ako agad, pupunta ako ng barangay.
Para kahit pa paano makatulong sila mahanap yung totoong pamilya nyo. Tapos, ibebenta ko na rin yung mga nakalakal ko kanina para meron tayo ulit pang ulam mamayang gabi. Uwi na ako? Opo. Basta po dito lang po kayo sa bahay, ah. Tsaka, maraming salamat po pala kasi natulong po kayo sa mga gawain, mga paglilinis dito. Alis na po ako, ah. Iwan ko na po muna kayo. Babalik din po ako agad. Gusto ko na umuwi, ha? Kaya mag-alala, Nay. Gagawa ko ng paraan. Sige po. Uy, gusto ko na umuwi. Ako rin. Matagal na rin kitang gustong umuwi. Kaso nga lang, wala pang naghahanap sa'yo. Siguro wala ka talagang pamilya. Kasi pulubi ka lang. Tingnan mo, ilang linggo ka na dito. Palamunin, sampid. Sarap pa ng mga kinakain mo kaysa sa akin. Alam mo ba, Halika, kumain ka na. lahat ng mga luho ko, unti-unti lang nawawalan dahil sa'yo. Kasi nauubos yung pera ng asawa kong kinita para mapalamon ka. Alam mo ikaw, konti na lang eh. Nanggigigil na ako sa'yo. Bakit ba nagagalit ka sa akin? Ikaw nga wala kang ginagawa. Layas ka lang ng layas. Ako nga dito naglilinis eh. Sabi mo maglinis ako eh. Oh, ba't nagagalit ka pa? Ang kapal ng mukha mong sagutin ako, ha? Ikaw matanda ka. Ha? Huwag mo akong ginaganyan. Natural! Ikaw maglilinis dito. Ikaw lahat gagawa ng gawaing bahay kasi isa ka lang sampid. Isa kang katulong, wala kang kwenta. Kaya nga eh, di ba nga ako naglinis tapos pinaglaba mo pa ako oh. Sige, sagutin mo pa ako. Sagutin mo pa akong matanda ka. Nagigigil na ako sa'yo. Layas ka nga ng layas. Si Renz nga, trabaho ng trabaho. Hindi ka na nahihiya talaga. Matanda ka, ha? Ikaw matanda ka. Ako walang hiya, ha? Ano ba? Ano ginagawa mo? Eh kasi yan eh. Sinasagot-sagot ako. Eh totoo naman, di ba? Palamunin lang yan. Eden, pinapatulan mo matandang may sakit sa pag-iisip? Wala akong pakialam. Eh ikaw kayo nasa sitwasyon ko. Hindi ka ba manggigigil kung ano nang pinagsasabi? Eh wala naman siyang ginagawang masama sa'yo. Ano bang ginawa mo na sa kanya? Wala, sabi ko lang ako nga naglilinis eh, tapos ba't galit pa siya? O bakit ka umiyak? Ano? Nagpapaawa ka? Hindi! Para kampihan ka ng asawa ko? Kapal na mukha mo? Eden, tama na yan. Di ka man lang maawa sa matanda, oh. Renz, hindi nga ako makaawa dito. Hindi nga natin nakadugo, inampon mo. Ano na lang palang mangyayari dito kay nanay kung di ko nakalimutan yung wallet ko? Renz, wala akong pakialam. Ang gusto ko, mawala na to dito. Pero hindi mo naman siya kailangan saktan. Bakit hindi? Ha? Pabigat nga yan dito eh. Lahat na lang ng pera na dapat para sa akin, napupunta dyan. Alam mo kung sino yung makitid yung utak? Ikaw. Hindi siya. Eh, gusto ko na umuwi. Opo, Nay. Tutulungan kita makauwi. Kita mo na? Palayasin mo yan. Huwag ka maghintay na mahanap pa yun ng pamilya niya. Di ba ilang linggo na, wala pa rin maghahanap dyan. Eden, ginagawa nga ng barangay yung trabaho nila. Hindi naman ganun kadali mahanap yung pamilya niya eh. Aasa ka pa sa barangay? Renz naman, pwede mo naman yung palakarin dyan sa labas. Pumunta yung kahit saan, wala tayong pakialam kasi hindi natin yung kadugo. Mag-isip ka. Sige nga, mag-isip ka. Paano kung yan yung nanay mo? Paano kung nanay mo yung may sakit? Wala akong pakialam. Ang gusto ko, mawala to dito. Grabe ka, Eden. Total naman, kinakampihan mo itong matandang to. Ito, ha? Kinakampihan mo yan? O sige, kayo na lang magsama kaysa sa ako na asawa mo. Umalis kayo dito, lumayas kayo sa pamamahay na to. Ano? Alam mo, mas mabuti pa nga. Mas mabuti pa nga na umalis na lang kami dito. Kasi simula nung araw na tinulungan ko siya, wala na akong ibang narinig sa'yo kundi pang-aalipusta, pang-mamaliit, pananakit. Ikaw wala ka namang ginagawa, di ba? Bakit? Ano bang trabaho mo? Kahit nangangalakal lang ako, kahit maliit lang yung kinikita ko, ako pa rin nagpapakain din sa'yo, di ba? Natural asawa mo ko. Pinakasalan mo ako, di ba? Pero sobra ka na. Hindi ka marunong makipagkapwa-tao. Hindi ka marunong tumulong.
Alam mo, aalis na lang talaga kami. Sige, magsama kayong dalawa. Total naman, Nay, wala naman kayo kinabukasan. Uwi na ako. Uwi na ako. ikaw Nay. Tutulungan kita mahanap yung pamilya mo. Uwi na ako. Umalis kayo ha! Huwag na kayong babalik! Uwi na ako. Ako, Nay. Pasensya ka na po pala sa nangyari, ah. Nasaktan po ba kayo? Hindi. Hayaan niyo po. Pupuntahan po natin yung mga lugar na pinuntahan niyo noong nakaraang araw kung saan ko po kayo napulot. Doon po magtatanong-tanong tayo. Para po baka may makakilala sa inyo tapos madala ko po kayo sa tunay niyong pamilya. Kasi yung barangay po, sabi sa akin, ginagawa naman na nila yung lahat para makita yung pamilya niyo po eh. Wala ka na din bahay. Pinaalis ka na din. Naku Nay, huwag niyo na po akong isipin. Ang importante po sa akin is mahanap niyo yung pamilya niyo. Kawawa tayo. Di Nay, gagawa tayo ng paraan. Hanapin natin, magtatanong-tanong tayo ha. Mami? Mami! Mami! Kala pala! Mami! Gusto ko tagal kitang hinahanap! Siya yung nanay ko. Oh, nanay niyo po siya? Oo, nawawala yung nanay ko. Naku sir. Eto anak ko. Mami, ano ka ba? Uuwi na ako. Meron po bang sakit yung nanay niyo, sir? Oo eh. Alam mo, namasyal kasi kami sa park. Eh, bumili lang ako saglit. Biglang nawala, biglang umalis. Eh, Uuwi na ako. kaya nga, look, Mami. Sa wakas, naku, maraming salamat sa'yo. Ikaw ba yung kumupkup sa nanay ko? Opo, kasi nakita ko po siya, niiyak po siya sa daan eh. Hindi niya po alam pauwi sa inyo. Oo, pinagtanungan ko kasi sa barangay. Nagtanong-tanong ako sa mga barangay dito. Tapos, sabi ng barangay, may, ano raw, Renz, ang pangalan, nakapulot sa nanay ko. Ikaw pala yun si Renz? Ako po yun, sir. Ay, ako nga pala si Archie. Oh, nga pala, Wala na. saan kayo papunta ngayon? Wala kaming bahay. Pinalayas kami ng asawa niya. Wala kaming bahay. Ganun ba? Oo. Opo eh. Yung asawa ko po kasi medyo may ugali. Ayaw niya Pinalayas po kasi kami na ng bahay. tulungan si nanay eh. Gusto nyo, doon muna kayo sa bahay. Ano ko kayo, paganda ko kayo ng pagkain. Tapos kung wala na siyang bahay, may kwarto ko doon, marami akong kwartong available sa bahay. Pwede ka Sir. muna tumira doon. Maraming salamat po. O, tara. Anak, sa atin siya titira. Oo, tara na. Dahil sa sakyan. Sama ka sa amin. Nasaan ang sasakyan mo, anak? Naku, Nay. Hindi mo naman sinabi na napakalaki naman po pala ng bahay ninyo. Uwi na tayo? Nako, alam mo Uwi na ba, tayo. Renz, itong nanay ko na to, bago siya nagkasakit, sobrang yaman nito. Isa siya sa pinakamayaman na businesswoman dito sa lugar namin. Kaya nga pinamana niya sa akin tong bahay tsaka yung negosyo. Eh, yun nga lang, nagkasakit. So, mahirap din dahil lagi nakabantay kami. And maraming salamat talaga. Kung di mo siya nakita, Diyos ko po, hindi ko na alam gagawin ko. Hinahanap ko kung saan itong nanay ko. Kasi sir, nung nakita ko po siya, sobrang naawa po talaga ako. Iyak siya ng iyak. Hinahanap niya po yata yung pamilya niya. Kayo po, hinahanap niya po kayo. Tapos, naalala ko rin po kasi yung nanay ko na namatay. Sa kanya, nagkaroon din po kasi ng sakit na parang katulad na nakakalimot din po. Kaya, yun po, tinulungan ko siya. Tsaka sa totoo niyan, nangangalakal lang din po ako, sir eh. Hindi rin po sapat yung pinapakain ko sa asawa ko. Kaya nagalit nung dinala ko po si nanay sa bahay. Tsaka, nahihiya nga po ako dito sa bahay niya. Di pa nga po ako naliligo eh. Ano ka ba? Kung huwag ka mahiya. Ang laki ng utang na loob ko sa iyo dahil kung di mo nakita yung nanay ko, ewan ko na lang kung saan na napunta to. Baka sa masamang tao pa napunta to. Diba? At least ikaw, mabuting tao ka. Tsaka, since wala ka na matitirahan ngayon, pwede ka na dito. May isang kwarto doon. Naku, Sa'yo sir. na yun. Hindi Yung na po. Naku, malita bagay. May mga damit dyan, pero kung gusto mo, bibigyan din kita ng budget para makabili ka ng mga bagong damit. Tapos sabi mo, nangangalakal ka lang, di ba? Opo.
So, wala kang trabaho talaga. Yun ang trabaho mo. Wala po eh. O, ganito. Dadaling kita bukas sa opisina. Magsimula ka ng magtrabaho sa opisina. Naku, sir. Parang sobra-sobra naman na po yan yung tinutulong nyo sa akin. Okay lang naman po ako, sir. Ano ka ba? Hindi ta bagay. Mas mahalaga yung buhay ng nanay ko, no? Dito Ano ka ba? natitira. Nga pala, marunong ka ba mag-computer? Boss ha. Boss ha. Marunong ka ba mag-computer? Marunong ka ba ano bang alam mo? May alam naman po ako sa computer, sir. Yun, tama-tama. Sige, simulan natin as admin bukas. Sobrang maraming salamat po talaga, sir. Hindi ko naman po inakakala na ganito po yung itutulong nyo sa akin eh. Gusto ko lang naman po talagang tulungan yung nanay nyo. Hindi naman po ako nag-aano ng kahit anong kapalit. At ito pa, Iho. Since pabait ka at mukha namang matulungin ka at mukha namang masikap ka sa buhay, pag-aaralin kita. Ha? Nako, sir. Para maging manager ka, umangat agad yung position mo. Ako, sir, maraming salamat po talaga. Malaking tulong po to sa buhay ko. Maliit na bagay, Iyo. Diyos ko. Ang hiling ko lang, since si Mami minsan walang kasama, sama-samahan mo rin. Wala pong problema sa akin yun. Masayang-masaya po akong samahan si Mami. Sige ha. So, magpe-prepare na si Yaya, pero maligo muna kayo. Mami, maligo muna tayo. Tara. Liligo na. Sige na. Sige po. Sige. Ay, pasok. Ikaw pala yan. Sir, pinatawag niyo raw po ako. Oo, Diyos ko. Kaya kita pinatawag kasi nabalitaan ko. Ang galing-galing mo daw. Simula na pumasok ka sa kumpanya na to at naging manager, tumaas ng triple yung sales natin. No, Sir, syempre po tinuro niyo po sa akin kung paano maging magaling na manager. Hindi lang yun ha, kaya kita pinatawag. Kasi itong upuan na to, nakita mo to? Itong CEO na upuan na to, Opo. practicein mo na upo dito. Kasi ikaw na upo dito. Talaga, sir? Oo. Next month, ipopromote na kita bilang CEO. Okay ba sa'yo yan? Opo, sir. Nako, mas lalo ko pong gagalingan. Ay, syempre, nakita ko naman yung dedikasyon mo tsaka yung pagsisikap mo. At feeling ko naman, pag umupo ka dito as CEO, mas lalakas pa yung kumpanya. And ako naman, gusto ko na rin mag-retire. Dahil gusto kong gumala-gala na. Si Mami, gagala ako sa Europe, tsaka sa Asia. Nako, sir. Hindi ko po sasayangin yung tiwala na binigay niyo sa akin. Yung mga sales na sinasabi niyo na triple ko, nako, sir, mas gagawin kong madami pa. Oo, naniniwala naman ako dyan. So, paano? Simula bukas, asikasuhin mo na yung mga papers mo para sa promotion mo. Tapos, next week, magkakaroon tayo ng victory party. Okay, sir. Okay. Wala pong problema. Thank you, sir. Congratulations. Alright. Sige po. Mare, pasensya na nga. Una, ilang buwan na yung utang ko sa'yo. Pero intindihin mo naman yung sitwasyon ko. Wala akong trabaho, alam mo naman, di ba? Tapos yung asawa ko pa hindi na bumalik dito. Saan ba ako kukuha ng pera? Hayaan mo na. Didiskarte na lang ako. Basta, pag nakahanap ako ng pera, babayad ko sa'yo agad. Masyado ka naman eh. Sige na. Bye-bye. Oh, tumatawag. Hello? Ay! Naku po. Ma'am, pasensya na po kayo ha. Pasensya na po, hindi ko po nasagot yung mga tawag nyo sa isang number nyo. Hindi naman po ako tumataka sa mga bayarin. Alam niyo naman po yan. Opo, ma'am. Wala pa po talaga akong pera ngayon eh. O naman, magbabayad naman po ako sa renta. Hindi naman po kayo tatakasan. Naku, ma'am, huwag niyo naman po yan gawin. Saan naman po ako pupulutin yan kapag pinaalis niyo ako dito sa bahay, di ba? Sige na, ma'am. Kahit bigyan niyo po ako kahit 2 buwan, babayaran ko po kayo. Oo naman, ma'am. Sige po, ma'am. Sige po. Salamat. Wisit. Yan. Kamalas-malas na.
Dahil sa matandang yun. O tama. Hindi ko mga botilya. Gala po tayo ngayon sa park. Friends? Oh, kasama po yung matandang yan? Anong ginagawa mo dito? Di ba obvious? Tingnan mo, ginagawa ko ng mga trabaho na hindi ko kayang gawin dati. Na dahil sa'yo, kasi iniwan mo ko. Dahil dyan sa matandang yan. Uy, punta ka doon lang sa bahay namin. Ayan, bahay namin, no? Yan yung nanay. Hindi ka pa rin nagbabago, no? Ganyan pa rin yung ugali mo, pananalita mo. Ganyan na nga yung trabaho mo, pero napakataas pa rin ang tingin mo sa sarili mo. Eh bakit? Sino bang hindi maiinis sa buhay na to? Trabaho mo dati, pangangalakal lang, hindi sapat. Ngayon, ako na yung gumagawa. Alam mo, Eden, yung mali mo, nilait-lait mo si nanay. Pero hindi mo alam na sobrang yaman pala niya. Ang yaman ng pamilya nila. Nakikita mo yung bahay na malaki na yan? Sa kanila yan. At yung anak niya, si Sir Archie, siya yung tumulong sa akin para maging manager. At ngayon, CEO na ako ng company nila. Eh, ganun ba? Eh, sorry na, tanda. Eh, nagawa ko lang naman yun kasi alam mo naman yung buhay namin, mahirap dati, di ba? Tapos tumagdag ka pa. Eh, baka naman pwede mo patawarin, pati ikaw rin. Patawarin mo na ako. Sige na, balikan na tayo. Sawang-sawa na ako sa buhay na to. Eden, matagal na kitang pinatawad. Nung oras na hindi ka pa humingi ng tawad, pinatawad na kita. Pero sa nakikita ko sa'yo, yung ugali mong ganyan, mukhang kailangan mo pa rin talaga ng leksyon sa buhay. Matuto kang rumespeto sa ibang tao. At saka, higit sa lahat, matuto kang magpakumbaba. Eh, Renz, hindi ka ba naawa sa akin? Asawa mo ko. Tapos ganito yung pamumuhay ko. Nakakakain ka ba ba? Natulunok mo ba yung mga pagkain habang iniisip na ganito yung buhay ko ngayon? Sa ngayon, mas kailangan mong ayusin yung ugali mo. Tsaka yung pakikipagbalikan, hindi na ako makipagbalikan sa'yo. Diyan ka na. Renz! Tara na, Nay. Matandang ko.